Kaya masalangin, Panginoon, kami nagpupuwi sa iyo, Lord. Truly, Lord, all the glory, honor, power, and praise belongs to you. Ang ating pong text ngayon ay mula sa Acts 4. So ito po yung unang, so these actions can include ridicule, restriction, certain kinds of harassment, discrimination, torture, naranasan natin. Mga mild pa po, hindi po ba? Naranasan natin ma-ridicule, ma-restrict. There are some kinds of harassment, no? Hinaharas tayo, dinidiscriminate. Pero hindi pa po natin naranasan ma-torture, hindi po ba? Hindi pa rin natin naranasan ma-imprisonment, makulong. At lalong hindi pa natin naranasan mamatay kasi nandito pa tayo. Amen? So, hindi po sabihin, meron pa ipapagawa si Lord sa atin, marami pa. Kasi sabi nga, maraming aanihin, pero kokonti ang aani. And we are here, no? Tayo tinawag ng ating Panginoon para maging bahagi ng dakilang gawain ng ating Lord. The Great Commission to share the gospel in all nations. Amen? Ang persecution po kung mababasa natin in the Old Testament, naranasan ng mga propeta ng ating Diyos. Amen po ba? Sila ay pinagpapatay. And even in the New Testament, binabanggit din nila yung pagpatay sa mga propeta ng ating Diyos. Tingnan po natin kung gaano sila, kung gaano katindi yung persecution na kanilang naranasan. Yung iba, pinako sa cross sa iba't ibang posisyon. Yung iba, binalatan ng buhay. Yung iba, nilagay na kalahati ng kanilang katawan. Yung iba, pinugutan ng ulo. Yung iba, pinagbabato hanggang namatay. Yung iba, pinatay sa sibat, sa sword, sa palakol. Could you just imagine that, mga kapatid, kung gaano yung price ng pagiging isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. And yet, may mga nagbabagi o nag-evangelize na sinabi kapag ikaw ay Kristiyano, magiging hayahay ang buhay mo. Hayahay mo ba talaga? The Bible speaks up. Ang buhay mo ng isang Kristiyano ay isang buhay ng pagsasakripisyo. It is not we that who lives in us, but it is Christ who lives in us. Amen? At sabi pa ng Apostol Pablo, to live is Christ, to die is gain. Now, sabihin po natin, masarap po ba ang buhay, Kristiyano? Physically? Hindi. But spiritually. Yun ang sinutukoy ng ating Panginoon. Spiritual. Yun ang kaibahan natin sa mundo, sa mga tao, sa mundo ito. Kapag meron tayong Kristo, meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, tunay na kasiyahan, tunay na mapagpapalang walang halong kagalisakan. Amen? So let us understand, ang po sinasabi sa Biblia, mismo ng ating Panginoon, patungkol sa persecution is inevitable. Hindi maiiwasan, it is expected. And not surprising to every true believer. Sabi po natin, true believers. And followers, not just only believers, but followers of Jesus Christ. Ano po sinasabi sa 2 Timothy 3:11 to 12? Hindi po ba sinasabi po doon? Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Bakit? Kasi ang mundong ito ay pinagahalian ni Satanas. Amen po ba? Ang bawat tao ay mayroong kaligtasang makasalanan. Amen po ba? At ano po sabi sa John 16:33? Ang sabi po ng ating Panginoon, in this world you will have trouble. At bahagi po yan ng trouble na sinasabi ng ating Panginoon is that every believer will face persecution because of their testimony for Christ. Amen? John 15, verse 18 to 21. Sabi pa po dyan dito, Jesus is telling his disciples that a servant is not greater than his master. Because Jesus was persecuted, all his followers and believers will also persecute him. Amen? In Acts 1:8, ang sabi po ng ating Panginoon doon, but you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Witness comes from the Greek word martus. Nang ibig kong sabihin in the English word is martyr. Okay? So martus, this now refers to a witness who attests, nagpapatotoo sa isang katotohanan patungkol sa isang bagay. And martyr, the English word martyr is a direct transliteration of martus, which carries a dual meaning of a witness and someone who dies for their faith. So when Jesus said, you will be my witnesses, hindi ka lang magsasabi ng katotohanan, magpapatotoo ng katotohanan patungkol sa ating Panginoon, but you will also die in testifying the truth. Amen? For standing your faith. Amen? So lahat po tayo, we will face persecution. If you don't want to be persecuted, then don't stand on your faith. Pero ang tanong, are you a child of God? Are you truly a believer and follower of Jesus? Kung hindi mo boldly ipapahayag ang iyong pananampalataya. Kung hindi mo susundin ang kalooban ng ating Panginoon, ipapahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang sabi pa ng Sunday, nang walang pagtatamo. Hindi ka pwedeng mamili. Amen? Hindi mo pwedeng paliin the early church persecuted. Number one, because they were teaching the people. At saan sila? Part of the temple. Noong po pala ay meron na pabahagi ang temple. Merong part of the
the Gentiles, merong court of the woman, at marami pang iba. So, etong sila Pedro, no, they were in the court of the Gentiles. Kasi hindi sila nakapag-aral. Even Jesus Christ, di ba, minamalit nila? Amen po ba? Sinasabi na siya, anak lamang ng karpentero. Kaya nga sabi ko sa Biblia, anong mabuting magagaling mula sa Nazareth? And Jesus is from Nazareth. Amen po ba? So, sabi nga po sa 1 Corinthians 1:27-21, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng salibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong at ang mahihina sa turing ng salibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hama, walang halaga, walang kabuluhan sa salibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan kaya't walang maaari magmalaki sa harapan ng Diyos. Mula sa Diyos. Amen? And we are ambassadors of Christ, the Lord of Lords and the King of Kings. At ang ibinabahagi po natin ay kaligtasan para sa lahat. Amen? They need them as much as we do. Amen po ba? Sapat ang lahat ay nagkasal. All fall short for the glory of God. Kaya lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Mula kanino? Sa ating Panginoon lang. Sabi ko kanina kay Jesus, lamang mga katappuan ang kaligtasan. Sapat ang pangalan na lamang ang binigay sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng lahat. So who persecuted them? At after one, sabi niya mga bantay, mga saserdote, bantay sa templo at mga Sadduceo. Amen, sila yung mga matataas na 12. And who is this Jesus na pinipreach nila sa mga tao? The Jesus who healed and do miracles na nasaksihan nila. Ang ating Panginoon nakakapagaling ng lahat ng mga sakit. Amen po ba? At gaya ng nasaksihan nila yung lumpo. But still they are powerful. Amen? What else? The Jesus from Nazareth na ipinako nila sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Si Jesus who is the Messiah. Tagapagligtas, but they rejected Him. That Jesus na pinaratangan nila ng blasphemy dahil pinapatay niya ang kanyang sarili. Sila na nakakaalam. Kabisado ang Old Testament. Yet, they don't believe Jesus. Preach the resurrection of Jesus. Accepted only the Pentateuch. The 5 books, first 5 books in the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And since they claim that the Pentateuch did not teach that there would be resurrection, they rejected Christ. Kaya galit na galit sila. Bakit nagtuturo sila about Jesus and resurrection? Kasi yung paniniwala nila, for them naniniwala sila na ito ay taliwas sa kanilang paniniwala. Amen? So, ano pong mga katangian ng mga tao na makikita natin, na na-encounter din natin? They are prideful. They are self-righteous. They are religious people, but don't have trust. They don't have relationship with God through Christ Jesus. And they are spiritually blinded.